Nagpapatakbo ng wedding ang mga magulang ni Gerbert. Ito rin kaya ang maging trabaho niya? Dahil di siya tanggap ng pamilya sa pagiging bakla, nahantong sa paglalasing si Ronald. Tinanggal pa siya sa trabaho. Bakit naglaho ang maranyang bahay, kotse at lumalagong negosyo ni Susan? Pakiramdam mo ba'y malupit ang buhay sa'yo? At para bang wala nang pagbabago? Magtiwala ka lang. Sapagkat mararanasan mo ang tunay na kabutihan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Namulat si Gerbert na huweteng ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Simulat sa pool na nagkaroon ako ng isip, so yun na yung trabaho nila. And yun na talaga yung bumuhay sa amin. Although aware ako na mali yun, parang lifestyle na eh. Yung pagiging involved namin doon, parang it's normal na eh. Basically doon lang sa bahay lahat ng sabihin nating operations. Na-feel ko na ganito na lang kami habang buhay. Kaya naman, ang paglabas ni Gerbert ng kanilang tahanan ay isang malaking hamon. Gerbert, ano naman ang hanap buhay ng iyong magulang? Tatay ko po ay driver po. Natatakot akong ma-reject or mapag-usapan, nahihiya ako. Natatakot ako na malaman ng mga kaibigan ko, kaklase ko, yung mga teachers ko, na ganun yung trabaho ng parents ko. Hindi na ako umasa na mababago pa yung buhay namin. Gerbert, baka naman sa inyo naman tayo pwede pumunta ngayon. Lagi naman sa kanila eh. Oo nga. Sa amin? Maraming tao doon, saka maraming ginagawa si Mami. Tara na. Bagamat iligal ang ibinubuhay ng mga magulang sa mga anak, nag-aral ng husto si Gerbert upang maabot ang pangarap na magkaroon ng marangal na trabaho. I really strived hard na bukod sa may gusto kong mapatunayan, ayoko rin ng ganung buhay. Nang sapitin ni Gerbert ang ikalawang taon niya sa high school, siya ay dumalo sa isang pagtitipon. Dito ay napagtanto niya na hindi sa kanyang husay at galing makakamit ang isang magandang kinabukasan. Doon ka na-realize at an early age na makasalanan ako. Na-realize ko na kahit na parang wala naman akong ginagawang sobrang sama, alam ko na kailangan ko ang Panginoon. Alam ko na kung hindi ko tatanggapin ang Panginoon, patungo ko sa kamatayan. Kamatayan meaning separation sa ating Panginoon. At ayoko nun. And God opened my eyes. God opened my eyes sa grace niya at sa gift niya na ino-offer niya sa akin. Na libre, na by His grace, kailangan ko lang tanggapin. Si Lord makapangyarihan sa lahat na kahit ano pa man yung pinagdaraanan namin, kahit ano pa man yung mga, kumbaga, mali sa amin, siya yung kaya magbago nun. Tigil natin ng pag-wedding. Wala titigil pag-wedding, mahirapan tayo. Ngunit hindi naging ganoon kadali para sa pamilya Reyes na talikuran ang kanilang itinuturing na kabuhayan. Paano ba to? May pag-asa pa ba kami dito or parang mabibitawan ba namin to? Para bitawan mo yon ang nasa isip ko at nasa isip ng magulang para kami nagpapakamatay. Pagka binitawan ko, ano na mangyayari? Siyempre, malaking doubt sa akin yun eh. Napakahirap talaga. Subalit patuloy na kumapit sa Diyos si Gerbert na balang araw ay mababago ang kanilang buhay. Makaraan ang halos 3 taon ay napansin ng mga magulang ni Gerbert ang pagbabago sa kanilang anak at naging daan nito upang unti-unting talikuran ang iligal na kabuhayan. Unti-unti, nare-realize ko na dapat talaga dahil siyempre nga hindi kalooban ng Panginoon ay nigad ng ganong mga nagtitiwala ka sa mga game of chances eh. Unang-una pa, parang sariling kaparaanan mo ginagamit mo para masuporta ng pamilya mo. Parang nawawala yung trust mo sa kanya na siyang magpo-provide, siyang magbibigay hanggang sa ma-realize ko nga na tanggapin yung katotohanan na talagang dapat kong bitawan to. Hindi madali, isang proseso talagang matagal. Pero by God's empowerment, nabitawan nila. Matapos ang ginawang pagsunod ng pamilya sa Panginoon, ay nagkaroon ng scholarship si Gerbert sa kolehiyo at ang tatay naman niya na si Terry ay nagkaroon ng isang marangal na trabaho bilang isang driver.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binago niya ang buhay namin, buong pamilya ko. At galak ako yan, sa mga anak ko, sa pasilin lalo sa kay Gerbert. At nagtapos nga si Gerbert na cum laude. Nakahanap siya ng magandang trabaho bilang isang supervisor sa isang malaking business process outsource company. It's really parang full of joy na si Lord, siya yung may control. Bilang magulang, gusto ko ituro sa aking mga anak at sa susunod na henerasyon na laging may pag-asa sa Panginoong Diyos. Na kahit na sa tingin mo, sa tingin ko, wala ng paraan, ang Panginoong Diyos ang siyang gagawa ng paraan dahil siya ang pag-asa. Usually, ang magulang na unang tumanggap sa Panginoon and then sumusunod ng mga bata. Pero in this case, bumaliktad ang storya because God is such a loving God. He's not gonna let us stay where we are. If He has a plan for our lives, He's gonna move on that plan. Kahit sino gagamitin niya. In this case, Gerbert was winning. So true, Mari. So it doesn't matter whether you're young, whether you're old, maski na senior ka na, at every season of anyone's life, there is always hope. There is always forgiveness. And now that, we're just starting out the year, it's a great moment to have a fresh start with God in our lives. So if you're watching right now, it's no accident. The Lord is speaking to you. The Lord has a plan and purpose for your life. And the name of the Lord is Jesus, the one who died on the cross to pay for our sins and your sins. We want to lead you in a prayer to receive Jesus as your Lord and Savior. If you've never prayed that prayer, pray this prayer with us. Let it be a sincere prayer coming from your heart. Just say, my Heavenly Father, I know that my life is not right in your eyes. And Lord, I don't want to take the death and sacrifice of your one and only Son lightly. You came here, Jesus, to die on the cross to pay for my sins and give me eternal life. So right now, I confess to you all of my sins. I ask your forgiveness. I ask you to cleanse me. I ask you to give me a brand new start. Lord, thank you for dying on the cross and paying for my sins. Jesus, you truly are my Savior. Come into my life. Be the Savior of my life. Be my Lord. Thank you, Father, for loving me so much, never letting me go. And Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Taglay mo na ngayon ang biyayang walang hanggan na kapiling ang Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin sa mga sandaling ito, ibalita mo naman sa amin. Tumawag sa numero na sa TV screen. Gawin naman ito kung nais mo mag-text. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Maaasahan ang salita ng Diyos sa paghahatid ng sapat na kapanatagan sa mga pagsubok na ating hinaharap. Tumawag sa 24/7 Prayer Center. Handa ang mga trained prayer counselors na kayo'y ipagdasal at payuhan gamit ang Biblia. Tawag na po. Maging sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ay pwede rin makausap ang ating mga prayer counselors. Gamitin lamang ang aming Skype at Facebook Messenger account. Ang ID ay The 700 Club Asia. Makikita naman sa aming Facebook fan page ang mga bagong kwento at episodes na dapat niyong antabayanan sa The 700 Club Asia. Add and follow us on Facebook, Instagram, and Twitter by typing the keywords The 700 Club Asia. Maaari ninyong panoorin muli ang mga episodes at kwento na nagpalago sa inyong pananampalataya sa cbnasia.org/media center. Maaari rin magsilbing gabay sa inyong prayer time at pag-aaral ng Biblia ang mga devotionals na mababasa dito. Ang pamilya ay inaasahang magsisilbing suporta at aruga sa bawat miyembro nito.
Ngunit di ito nadama ni Ronald sa sarili ng tahanan. Dahil bading, naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng pamilya. Saan niya matatagpuan ang pag-ibig na inaasam? Ang kabuuan ng kanyang kwento sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Para sa taong nakakaranas ng matinding kalungkutan o depresyon, suicide o ang pagpapakamatay ang nakikitang solusyon para matakasan ang labis na problemang kinakaharap. Pero para sa pamilyang naiwan, malalim na sugat, kalungkutan at pagsisisi sa sarili ang dulot niyon. Ganito ang naramdaman ng pamilya ni LJ matapos mag-suicide ang isa sa kanyang malapit na kaanak, 17 taon na ang nakakaraan. The first set family was really mourning. We were in guilt. Everyone is in denial. Aminado si LJ na wala silang mga nakitang senyales na nakakaranas na pala ng depresyon ang kanilang kaanak. Dala na rin ng patong-patong na mga problema ng pamilya. Natuon ang kanilang atensyon dito at hindi na nabigyang panahon ang pangangailangan ng naturang kaanak. Family found journals. He writes poems. He does poetry. And the content was really shocking because the signs were there. Ilan sa mga epekto ng suicide sa pamilyang naiwan ay ang matinding pagsisisi na nagkulang sila, na dapat sana'y napigilan ang planong pagpapakamatay ng kaanak, pagsisisi na hindi na ipadama ang kanilang pagmamahal, sama ng loob sa nag-suicide na kaanak at ang pagkabalisa. Para sa isang psychologist, ang taong suicidal ay walang nakikitang pag-asa sa buhay at marami ang ipinagkikibit balikat na lamang ang depresyon na nararanasan ng iba. Personal hygiene, yun yung first and foremost na kailangan mong bantayan. Wala sa oras na pagkain. Those basic signal na yan, kailangan mo nang tignan na kausapin. Kamakailan ay nilagdaan ni Health Secretary Francisco Duque ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act 11036 o ang Mental Health Act. Sa ilalim ng batas, kasama na ang mental health sa General Healthcare System at mapapasailalim sa PhilHealth. Ibig sabihin, sasagutin na ng gobyerno sa pamamagitan ng PhilHealth ang check-up, gamot at confinement sa ospital ng mga mayroong mental health problem. Binibigyan daan din ng batas ang pagkakaroon ng basic mental health services sa mga barangay sa buong bansa. Itinakda din ng batas ang pagtuturo ng mental health sa mga paaralan at maglunsad ng 24/7 helpline na pwedeng tumugon sa pangangailangan ng mga may mental health problem. Sa ngayon ay mayroong iba't ibang organisasyon ang nagbukas ng kanilang mga linya upang tulungan ang mga taong nakakaranas ng depression. Inilunsad ng Natasha Goldborn Foundation ang Hope Line kung saan maaaring tumawag ang sinumang mga nakakaranas ng depresyon. Bukas din 24/7 ang The Prayer Center ng CBN Asia kung saan pwede ring tumawag ang mga taong may pinagdadaanan. Mayroong mga trained counselor ang The Prayer Center ng CBN Asia na handang makinig at ipanalangin ang mga dumaranas sa ganitong kondisyon. Para kay Pastor John, dumarating sa buhay ng tao ang mga punos at pagsubok sa buhay. Kaya naman mainam na kaharapin ito ng buong tapang at may pananampalataya sa Panginoon. Magagawa ito kung ang bawat isa ay matagpuan si Kristo at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Suicide will never be the solution in any theological plane or any social plane or practical plane. I would say, try Christ first. Sa lahat ng mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, hindi kayo nag-iisa. May handang tumulong at makinig sa iyo. May pag-asa sa bawat araw. Kaya huwag nating ilagay ang buhay sa sariling mga kamay. Ang Diyos ay laging nakikinig sa lahat ng tumatawag sa Kanya. From a despondent look, Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso.
to big smiles. Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may pusong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. It's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. In an age where anything goes, there comes a voice of decision. Will Graham, a testament to the legacy of Dr. Billy and Franklin Graham, is the next generation, speaking the same truth of Jesus Christ to today's generation. Come and join Will Graham at the Greater Pangasinan celebration with Will Graham, 9 and 10 of February 2019 at the Narciso Ramos Sports and Civic Center, Lingayen, Pangasinan. Be there and bring someone to Christ. Gay ako eh. Nakakita kasi ako ng wait na lalaki na to. Tapos nakita ko yung mga babae naglalaro ng Chinese garter. Sumali ako. Doon nagsimula. Na-impluwensyahan ako. Ang pagiging bakla ni Ronald ay nakaapekto sa pagtrato sa kanya ng pamilya. Sabi ko sa magulang ko, gusto ko mag-aral. Nag-aaral yung mga kapatid ko. Ako lang hindi. Parang doon na ano ko na sa sarili ko. May kwenta ba ako? Dala-dala ni Ronald ang saloobing ito hanggang sa pagtanda. Idinadaan na lamang niya sa paglalasing ang nadaramang sakit. Labis na nakaapekto ang bisyong ito sa kanyang trabaho. Hindi ako nakapasok. 3 days. Nagsinungaling na ako. May sakit ako kahit wala. That time, nakita ko nung supervisor ko mismo. Tinanggal ako. Parang malas ko. Sobra. Doon na ako umiyak na. Hirap na ako na. Halos 3 taon ako nag-apply. Walang tumanggap sa akin. Naging karamay ni Ronald ang serbesa upang mapawi ang matinding lungkot na nadarama. Isang gabi, matapos uminom, napanood niya ang The 700 Club Asia. May napanood akong isang episode na kaparehong-pareho. Hinantulad ko siya sa akin. Nakinig ako sa prayer niya. Lord, you know the trials that I'm facing right now. Lord, I'm about to give up. But nakinig ako sa prayer. Doon parang tumagos sa puso. Ang panalangin iyon ng pagtanggap sa Panginoong Hesus ay tila butong naitanim sa puso ni Ronald. Lumago ito sa kanyang pagdalo sa simbahan at personal na paglapit sa Diyos. At dito, nasilayan ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Pagbukas ko ng Bible, nabasa ko yung story ng Sodom at Gomorrah. Para pinamumukha niya na sa akin na magbago ka na. Kasi nabasa ko yung ay mali na. Nagpunta ako sa salon. Pinaputol ko yung buhok. Ngayon hindi na siya nag-iinom. Masaya na po kasi dati po hindi sila magkasundo mag-ama. Ngayon ayos na. Binigay niya lahat ng hiniling ko eh. Maging okay yung pamilya ko. Doon na ako naniwalang may Diyos talaga. Na hindi niya ako pinabayaan sa sitwasyon. Tapos ngayon, okay na yung trabaho ko. Kung dati ay mailap si Ronald sa mga magulang, ngayon ay bukas na silang tatlo sa komunikasyon na siyang nagbigkis ng kanilang relasyon. Para kay Ronald, ang pinakamahalagang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin ay ang aral na ito. Kahit anong sama ng tao, anong kasalanan niya, kaya niya at kaya niyang magpatawad at baguhin yung tao na yun. When one realizes that, Lord, sige, I really need, something needs to happen in my life. That's all the Lord needs, and the miracle is on its way if one is willing. Amen. Maybe your miracle is on the way. All you need to do is pray with us. All we need to do is go to our God, who is the God of miracles, who's the God of healing, who's the God of deliverance. He can make a change in your life. Talagang magbabago ang buhay ninyo. All you need to do, as Peter said, is be willing. Would you be willing with us? Let's bow our heads now. Oh, Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa niyong pagkilos sa buhay ni Ronald at sa kanyang pamilya. Father, right now, may mga pamilya, may mga mananonood sa amin na masakit ang kanilang mga puso dahil, Panginoon, sa nangyayari sa kanilang mga pamilya. Father, in Jesus' name, would you just pour out your grace on every single one sa mga viewers namin, Panginoon, na yan ang iniiyak, na mabuo ulit ang kanilang pamilya, na magkaroon ng healing sa ama at anak, sa nanay at sa asawa. Father, in the name of Jesus,
You hear their cries, Lord. And you can move. All we need to do is work with you, Panginoon. Inaalay po namin ang aming mga buhay sa oras na ito na gamitin po ninyo upang mabuo muli ang mga pamilya. Father, in the name of Jesus, we ask also for your touch upon those who need healing in their bodies. In Jesus' name, Panginoon, yung mga organs na nagfe-fail sa oras na ito, in Jesus' name, revive them, O God. Mga puso na nanghihina, in the name of Jesus, Father, restore and renew and heal, Father, in Jesus' name. Peter? You know, Mari, even as you prayed now for relationships, I've not seen this before. That the Lord showed me just a mass of people, and then like a camera zooming in on families. The impression on me is just so many broken hearts, so many broken families, so many broken relationships. Kapatid, there are times in our lives when we don't understand the brokenness that comes, to our lives. But it is in that brokenness that the Lord can come and mend your broken hearts. So even as Mari prayed, the Lord showed me like a light, just lighting up the homes, lighting up the families, lighting up the hearts of people. So even now, open your heart that is broken, present it to the Lord, and allow Him to mend it, allow Him to fix it, allow Him to give you a brand new heart. Thank you, Lord, that there are times you allow us to go through brokenness. For it is only when we are broken that we can be fixed by you permanently. So receive those healings, kapatid. Many hearts are broken with different types of reasons and situations, but there's just one answer: Jesus in your heart. Receive that healing now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen. Amen. Hallelujah. That has never happened to me before in all these shows. God's going to do something. Yeah, we can believe as that. you prayed, the Lord just showed me that, bro. And Peter, I just need to, I'm sorry, go on praying. Yeah. Fathers with hard hearts towards their children, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Father, would you break the hearts now of the fathers who are so hard towards their children, Panginoon. Yung mga nanay na nasaktan ng mga ama, in the name of Jesus, would you bring them healing and restoration, Father, renewal, Lord, as a desired, Lord, to continue to face tomorrow with renewed strength, because you, Panginoon, you're the one who's going to move in their midst. In Jesus' name, Lord, families, Lord, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa Diyos po tayo may bagong lakas, kagalingan at tunay na pagbabago. Nais namin na marinig ang ginawang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Tumawag po lamang sa numero na sa TV screen. Pwede nyo rin po i-text ang himalang natanggap nyo mula sa Diyos. Sundin po lamang ito. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit, which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Reboot actually means to restart. There are times in our lives when God completely does away with our past failings and reboots us, causes us to start afresh, start anew. Learn from Peter as he shares 5 points on how to reboot and start your new year right. This audio teaching CD will be yours for your gift of 500 pesos. Dahil sa relasyon ko sa Panginoon ngayon, ni-restore niya yung pamilya ko. Dati kasi ang gulo-gulo, hindi kami nakakapag-communicate. And I'm sure, kayo rin po magkakaroon ng ganung restoration from God. For more stories of restoration, please watch Restored, Love Unfading on February 11 to 15, 12 midnight on GMA. Mahirap maging working student kasi yung kinikita mo,
Nandun na lahat, pagkain mo, tinitirahan mo, yung pambayad mo sa school, lahat yan, iisipin mo. Magmula nang pumanaw ang lolang nagpalaki sa kanya, pinilit ni Susan na tumayo sa sariling mga paa. Ang malungkot, sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hinuhusgahan siya ng mga kamag-anak na matutulad sa mga pinsang nabuntis ng maaga. Mag-aasawa ka lang din naman eh. Galit ako sa kanila kasi ayoko nang hinuhusgahan ako. Pinakita ko talaga sa kanilang magiging independent ako. Kaya kong mabuhay. Naging gahaman at mayabang si Susan, dala ng kinimkim na poot at galit. Inisip ko kasi magaling ako eh. Kaya ko to. Yung parang palaging sarili ko. Yung pride ko nandun. Sa trabahong pinapasukan, naimbitahan si Susan ng kanyang amo sa isang Bible study. Bagamat labag sa kalooban, pinaunlakan niya ito. Doon sa church nakita ko kung paano yung mga Christian magmahalan. Doon ko nakita yon. Parang sabi ko, Lord, sa'yo pala lahat pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Pag minahal mo isang tao, mahal mo siya talaga. Dumating ang panahon na siya'y nag-asawa at unti-unting umasenso. Parang sa dami ng binigay ni Lord sa akin na pagpapala, tinabi ko muna siya. Dito ka muna, Lord, dito muna ako kasi dito ako nag-i-enjoy. Subalit tulad ng sinumang negosyante, naharap si Susan sa matinding pagkalugi. Biglang bumaksak yung aming construction dahil hindi na namin kaya yung kapital. Hindi na rin ako nakabayad sa bangko. And then, meron kami mga mini-maintain na tao na wala namang project. Nagbabayad kami, which is hindi na namin kakayanin. Kinuha lahat ng sasakyan namin. Kinuha yung bahay. Kinuha hanap buhay. Wala na. Down na ako. Ayoko na, Lord, sabi ko. Sabi ko, Lord, ngayon ako humihingi ng tawad. Kasi alam ko noon, nagkulang ako. Marami akong hindi nagawa. In-ignore kita, sabi ko. Pero ngayon, nagbabalik loob ako sa iyo. Alam ko na may gagawin ka pa sa buhay ko. Talagang yung priority ko siya na. Tangan ang bagong pag-asa mula sa Panginoon. Muling nakaahon si Susan sa matinding suliraning iyon. Bagamat tumigil na sa negosyo si Susan, nananatiling tapat ang Diyos sa kanila. Kailanman hindi sila nagutom o naghirap. Para sa kanila, ang pananalig sa Diyos ang pinakadakilang yaman na kailanman hindi naglalaho at nalulugi. Ipinasa niya sa kanyang buong pamilya ang kayamanang ito na patuloy na nagpapatatag sa kanila. Kaya yung mga nawala sa akin, yung mga pinundar na sabihin mo nga, importante sa buhay namin, pinawalan ko na siya. Kung saan mo ako gagamitin, Lord, doon ako. Alam ko naman na hindi mo ako dadalhin sa hindi ko kakayanin. Wala naman tayong magagawa kung walang ang Panginoon sa buhay natin. Despite the crises, trials, and tribulations that we encounter each day, one powerful truth remains. God is good. He will always be good. And we can see the richness of His goodness by giving us His only Son, Jesus Christ, as sacrifice for our sins, so you and I may have eternal life. Gawin din natin panalangin ang dasal na ito ni Haring David. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Dalagitang pinilit mag-asawa, inangkin ng isang kapre. Iniwan ng ama at ina, naging laman ng Muntinlupa. Beauty queen na nangulila sa presensya at pagmamahal ng ama. Paano nila haharapin ang Bitag ng Galit? Ngayong Biyernes na sa The 700 Club Asia pagkatapos ng Saksi sa GMA. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.